Lalaking bumili o bumibili sa grocery store na pag-aari ng kapitan sa Barangay San Andres. Dito po yan sa Gimba, patay sa pamamaril. Pero motorsiklong umano'y gamit ng salarin na recover ng kapulisan. Ibalita mo yan, Arya Lea. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa Bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Patay sa pamamaril ang isang lalaki na empleyado ng Mila Vic Ventures ng San Andres, Gimba, Nueva Ecija kahapon, bandang alas 2 ng hapon, ika-4 ng Hulyo, taong kasalukuyan. Habang ito ay namimili sa grocery ni punong Barangay Asuncion ng Barangay San Agustin. Ang biktima na nakilalang si Lionel Glenn Mata, 38 anyos, Tubong Ramon Isabela, may asawa at isang anak at empleyado ng Mila Vic Ventures ng nasa mahigit 3 taon na bilang isang warehouse personnel. Ayon sa isang kamag-anak nito ng RNG, bibili lamang ng ulam sa tindahan ni Kapitan at sa pahayag din ni punong Barangay Asuncion, sa tindahan niya palaging bumibili ang biktima. Minsan nga kasama pa ang anak na lalaki nito. Pero kahapon, Hulyo 4 nga, taong kasalukuyan, napakabilis ng pangyayari. May binubuhat umano siyang sako ng asukal sa loob ng tindahan niya nang bigla na lamang siyang makarinig ng 3 putok. Hindi rin napansin kung may motor ang biktima o wala. Sinubukan natin kausapin ang mga empleyado ng Mila Vic Ventures, ngunit hindi po sila nagbigay ng pahayag. Maging ang asawa ng biktima na kasulukuyang nanunuluyan ngayon sa warehouse ng nasabing establishmento dahil wala nga itong mga kalapit na kamag-anak dito sa Gimba. Samantala kasamang G, naabutan natin ang Yamaha Sniper na blue na pag-aari ng biktima sa Gimba Police Station ngayong araw, kung saan ito ay na-recover umano sa Barangay Manaksak, Gimba, Nueva Ecija ng mga kapulisan ang motor na siyang ginamit sa pagtakas ng isa sa mga salarin. Wala pa tayong nakukuha na established na report mula sa mga kapulisan hanggang sa mga oras na ito. Ito pa ang inyong Arya Lea para sa Balitang Lokal ng radyo nating Gimba 105.3 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Lea. Ilang katanungan nga sa ilang detalye na nabanggit mo, no? Yung lalaki ay na napatay ay nagtatrabaho sa Mila Vic Ventures sa Barangay San Andres ba ito? Opo, kasamang G. Oo, so dito yan sa Gimba. At anong oras ito bumibili sa tindahan ni Kapitan? Sabi ni Kapitan na sa pagitan ng mga alas 2:15 hanggang alas 2:30, ganon. May dala-dala daw itong 100 pesos na hawak pa nga niya sa kamay. Pero hindi pa nga daw nakakabili kasamang G kasi busy daw siya na naghahakot nung nakasakong asukal. Tapos bigla na lang daw siyang nakarinig ng 3 putok. Si Barangay Asuncion ay anong barangay? Barangay San Barangay San Andres. Barangay San Andres. So hindi Barangay, yes, San Agustin. Okay. Hindi po, Barangay San Andres. Okay. Itong yung biktima na si Lionel Glenn Mata ay trabahador doon sa Mila Vic Ventures. Yes yung po. Biktima. Ano yes, ba po. ang nature noong negosyo o nung Mila Vic Ventures na yun? Anong trabaho? Anong trabaho niya? Anong negosyo? Kanina kasi nang pumunta tayo doon, nabidyohan ko para mga spare parts ito ng mga makina. Yes, para mga spare parts ito ng mga makina kasamang G. Mga makinang, mga malalaking makina. Halimbawa, yes, traktora, parang ganun ba? nasilip ko, parang may tora-tora din sa loob. Okay. So, doon siya nagtatrabaho? Opo. Oo, ilang taon na siyang nagtatrabaho doon? Sabi kanina ng staff nang natanong natin, nasa mahigit 3 taon na daw po. Oo.
walang ano, no, walang paliwanag yung mga kasama niya sa kanyang Vic Ventures, yung Mila Vic Ventures. Pero yung bang sabi ni Kapitan, no, batay sa interview mo, ay hindi niya alam kung may sasakyan yung biktima. Parang ganon. Opo. Ngayon, Yes. yung Kasi hindi motor niya po nakita. yung motor na kulay blue na na-recover ng kapulisan, kanino raw ito nakapangalan? Kanino ito? Doon sa suspect na namarel o doon sa Hindi biktima? po kasamang G. Yung sniper po na blue, pag-aari nito ni Mata. Pag-aari po ni pag-aari ng Leonel biktima. Glenn Mata. O, so ibig pag-aari sabihin, po ito ng biktima. okay. So yung motorsiklong kulay blue na Yamaha Sniper, sabi mo nga, ay sa biktima. So tinangay Opo. nung suspect, yung salarin. Yes Tinangay. po, yes po. Kanina po kasi sa PNP, pagdating natin, sabi po nung mayroon po kasi doon isang matandang lalaki na kausap ng mga kapulisan. So naririnig ko, nag-uusap sila ngayon. Tinanong ko po kung yan po bang sniper na yan na may region to. Yan po yung sniper na na-recover. Opo, na-recover po yan sa Manaksak kahapon. Yan po ang ginamit na getaway nung isang salarin kasi magkaangkas daw ang namaril, dalawa ngayon, itinakas yung sniper ni Mata at sinakyan. At yun nga po na-recover po sa Barangay Manaksak. Okay. So hindi yun sa suspect pala. So yung Hindi po. kulay blue na Yamaha na sniper, meron na palang sniper na motor, ano? Ngayon ko lang narinig. Opo. Oo, alam ko lang Opo. mga ibang pangalan. Ay tinangay nung isa sa mga suspect o isa sa suspect, Yes po. no? Isa sa suspect at natagpuan nito sa Manaksak. Barangay Manaksak, yes po. Okay. Sige, hanggang doon muna kasi wala pang report yung kapulisan tungkol dito. Pero yung na-recover pa lang sasakyan ay sasakyan nung Mata. Taga saan nga daw ito? Kung dayo dito yung Mata, yung pinatay, ay saan ang kanyang, saan siya talaga residente? Saan siya naninirahan? Kasamang G, ayon sa pamangkin, sila ay taga Tubong Ramon, Isabela. Oo. So wala siya talagang kamag-anak dyan sa Opo, San wala po Andres. silang kamag-anak dito sa Gimba, opo, sa San Andres. sa San Wala, Andres. pero mayroon siyang pinsan na kasamang nagtatrabaho doon sa Mila Vic Ventures. At napag-alaman din natin kanina nang matanong natin ang staff ng Mila Ventures kung sino ang nagmamayari ng Mila Ventures. Hindi niya binanggit yung pangalan, pero sabi ko, taga dito ba talaga kayo sa San Andres? Ang sagot po sa atin ay taga Isabela daw po ang may-ari ng Mila Vic Ventures. Oo. Kaya yung mga trabahador din halos galing dun sa Isabela. Opo. Pero Opo. ito, yung si Leonel Glenn ay diyan umuwi sa San Andres. Yes po, dyan po sila tumutuloy. Stay in po sila sa warehouse. Sa warehouse, oo. Yes, kasama nga po niya ang pamilya niya, ang asawa at ang anak na lalaki. So yung pamilya niya, yung asawa niya, nakita mo ba doon sa sa San Andres? Hindi po natin din nakausap kasamang J, pero nasilip ko yung anak niyang lalaki kasi tinatawag ng bata. Sabi niya, mama, may gustong kumausap sa'yo. Kaso, lumabas po yung staff ng Milavic. Sabi po ay hindi po muna pwedeng makausap yung asawa kasi po wala pa po siya sa tamang kondisyon para kausapin kasi hindi niya po matanggap yung pangyayari. So hindi na po tayo nagpilit. Okay. Sige, maraming salamat. Arya, sunod-sunod Yes po. yung dito, yung mga insidente ng pamaslang ito yung kailan lang yung dalawa. Kaya anong araw ngayon? Yung mag-iitek diyan sa Tampacuno o isang 15 anyos at isang 24 anyos. Dayo lang din dito yon, no?
At ang isang nakikitang motibo ay yung pagnanakaw ng mga ite kasi nabawasan ng kulang 1,000. So dito naman, sunod-sunod Tapos dito naman sa yung nangyari dyan sa San Andres ay dayo rin, no? Yung dayo, pero 3 taon na nagtatrabaho dyan sa may Mila Vic Enterprise.